Ngayong gabi sa Reunions, isang batang may kapansanan ang nawalay sa kanyang pamilya. Mabuti na lang at nag-cruise sila ng landas ng isang mapagmalasakit na guro. Yung nalalaman ko lang yung damdamin niya. Pag may sakit, aakap, tapos ganyan-ganyan. Bagamat marami rin siyang gusot na kailangang ayusin, todo pa rin ang pag-aalala at pagtulong ni Teacher Rosa kay Brando. Hindi raw mapapanatag ang kanyang loob hanggat hindi niya naiuuwi ang bata sa totoo nitong tahanan. Kung sakaling makuha siya, ano naman, pahintulutan niya naman kaming yung kami sa amin, di ba? Nasanay man na walang ama ang pagkatao raw ni Raquel, parang isang librong kulang-kulang ang mga pahina. Makalipas ang 2 dekada, ngayon lang niya bubuuin ang mga yugtong puno ng katanungan. Gusto ko po maranasan po ng mga anak ko na mahitat na silang lolo. Makakapiling na kaya niya ang kanyang ama sa pinaka-inaabangan niyang kabanata ng kanyang buhay. Ikaw ba yung anak ko? Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Tunghayan natin ang mga istoryang magpapaiyak, magpapangiti at magpapalukso ng ating dugo. Ito ang Reunions. Daig pa namin ang nagdadaan sa butas ng karayom tuwing may inilalapit sa aming kaso ng nawawala na may kapansanan. Katulad ni Brando, isang malaking hamon para sa amin na maibalik siya sa kanyang pamilya dahil ang kawawang bata, Pipi. Halos nakawin ang kabataan ng batang si Brando. Muntik na kasing sirain ng buhay lansangan ang kanyang kamusmusan. Ngunit bago tuluyang nasadlak sa hindi kanais-nais na pamumuhay si Brando, may nagmala anghel na kumalinga sa kanya, ang daycare teacher na si Teacher Rosa. Ang mister ni Teacher Rosa na si Ernesto ang unang nakakita kay Brando sa pier ng Maynila. May nakakuha sa kanyang talaga na tindahan ng pagkain. Pumirmi siya ron. Siguro mga 2 linggo siya ron. Inayawan siya nung nakakuha sa kanya. Matapos daw ipagtabuyan si Brando ng unang kumupkup sa kanya, sa lansangan na ito muling nasadlak. Nanlilimahid, kasalamuha ang iba pang mga batang kalye. Ngayon ako naman ang kumuha dahil naawa nga ako sa bata. Kaya't si Brando naging instant miyembro ng pamilya Lucas. Unang naglambing ko sa mister ko, parang sabik mo siya sa tatay sa pamilya, sa nanay, sa mga kapatid. Napamahal na rin sa akin yung bata Nabi siya, natutuwa nga ako pagka nag-uusap kami. Kahit na hindi ko naiintindihan, natutuwa pa rin ako sa kanya. Pipi, si Brando, karaniwang pagngiti at pagsenyas lamang ang paraan niya para makipag-usap sa iba. Gayunpaman, kaya naman daw nitong isulat ang kanyang pangalan. Kaya para lalong mahasa ang talino ni Brando, madalas isama ni Teacher Rosa ang bata sa daycare center kung saan siya nagtuturo. Nagkakaintindihan lang po kami minsan yung sa picture, o kaya ituturo niya kung ano yung gusto niya. Basta po yung mga simpleng mga sign lang, nagkakaintindihan naman kami. Ako, love mo. Ako, mama. Love. Love mo? Love. Oh, lahat tayo, lahat sila. Ate. Turo mo si ate. Ate. Ate, love. Kuya,
Sabi, naglalambing ka. Ako, ano ko? Paano ba ito? Ay, gusto ko. Maganda daw ako. Ganda, mama. Ganda. Love. Pamilya na nga kung ituring ng mag-anak na Lucas si Brando. Sabi ko lang sa mga anak ko, huwag niyong papaluin yan dahil yan may kapasanan yan. Nalalaman mo talagang pipi kasi nga, yung nalalaman ko lang yung damdamin niya. Pag may sakit, aakap, tapos ganyan-ganyan. Maging ang mga anak ng mag-asawang Ernesto at Rosa, animoy nagayuma sa taglay na lambing ni Brando. Kaya't hindi katakatakang napamahal na rin sa kanila ang bata. Araw-araw po, kami po magkasabay lagi ng alis. Lagi po siyang sumasama sa akin kung saan po pumunta. Kung makikita po niya yung pamilya niya, syempre masaya rin po ako para sa kanya. Kasi po, siguro, para po sa akin, pag nawalan din ako ng kapatid, syempre gusto ko maanak din, di ba? Sa katunayan, parang kambal tuko na nga sina Brando at ang anak ni Teacher Rosa na si Angel. Pareho kasi sila ng hilig, ang humataw sa pagsasayaw. Pag sumasayaw din po ako, sumasayaw din po siya. Pero pag masaya po ako, masaya din po siya. Hindi man sila ang tunay na pamilya ni Brando. Buong puso raw nilang ipinadama ang kalingang kailangan nito. Ngunit kahit unti-unti nang napapalapit ang loob ni Brando sa pamilya Lucas, nais pa rin nilang hanapin ang tunay na magulang ng bata. Pag nawala si Brando, siyempre lahat kami malulungkot. Ikaw din ba malulungkot ka? Ana? Pag umalik ka sa amin, paano? Ayaw mo? Pagod na kami sa trabaho. Tapos yun nga, ano siya, magpapatawa, mag-action-action, sayaw-sayaw. Di ba, nak? Hindi ito ka pwede ba? Amin na lang. Sana naman yung nanay nito. Kung sakaling makuha siya. Ano naman? Pahintulutan niya naman kaming yung paminsan-minsan sa amin, di ba? Kasi hindi naman sa pag-ano, napamang na rin sa amin si Brando. Dali-dali na naming inasikaso ang paghahanap sa pamilya ni Brando. Kasama ang ilang nawawalang naidulog na sa aming programa, sinimula na naming isama ang kanyang larawan sa aming online database. Hanggang isang dulog ang umagaw sa atensyon ng isa naming staff. Kasi malaki yung pagkakahawig ng litrato, tsaka parehong Brando yung pangalan. Dito sa panawagan form, ang nakalagay dito is Brando Orticio. Parehong 11 years old at parehong pipi. Sa Rodriguez Rizal daw to. Ang plano ko, puntahan agad yung lugar na to at para makilala yung mga magulang na pumunta dito sa atin at nagdala ng panawagan na ito. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa. Agad kami nagpunta sa nasabing address para kumpirmahin kung sila nga ang pamilya ni Brando. Pagdating sa Kasiglahan Village. Magandang araw po. Tatanong lang po kung saan po dito yung Block 3, Lot 7. Page 1A. Opo. Dito po, dito. Saan po dito dyan? sa unang kanto, kaliwa. Kaliwa po. Bago, unang kanto, kanan. Opo. Kaliwa tapos po kanan. Salamat ho. Thank you. Tatanong lang po kami kung saan po yung Block 3, Lot 7, H2, Phase 1A. Kabila. Saan ho kabila? Kilala niyo po ba itong batang to? Ang pangalan daw po ng kamag-anak niya, Blesilda. Ay, sa kabila yun. Excuse po. Magandang umaga po. Tatanungin mo lang po namin kung saan yung Block 3, Lot 7. Block 3, Lot 7? Opo. Ano po, 1A po. Tapos, Blesilda. Blesilda po. Oo, kilala niyo ho ito? Ilang minuto na lang at tila masasagot na ang misteryosong bumabalot sa pagkatao ni Brando. Dahil ilang dipa na lang ang layo namin sa tunay na pamilya ni Brando.
Bago pa kami makagawa ng aksyon sa kaso ng batang pipi na si Brando, tiyempo namang may lumapit sa aming isang inang naghihinagpis. At dahil dito, isa na namang madamdaming pagtatagpo ang ating masasaksihan. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, wala na raw ibang ginawang mag-asawang Jessie at Bless kundi hanapin sa mga lansangan ang 11 anyos nilang anak na si Brando. September 28, 2009 raw nawala ang bata. Kuwento ni Bless, sumama raw si Brando sa isa nilang kapitbahay na maglalaba sa ilog malapit sa kanila. Dapat kasama po ako noon. Sabi ko, ang dami kong gagawin, maghuhugas, tapos wala pong tubig. Kaya sabi ko, hindi na lang ako sasama. Kasi inisip ko na safe siya. Kasi sumama, kasi sanay pong sumama-sama. Kinahapunan, pag-uwi raw ng panganay na anak ni Bless. Sabi po, Jeffrey, nasan si Brando? Ba't di mo pa sinama? Sabi naman po ni Jeffrey, wala daw doon. Ura-uradang pinuntahan ni Bless ang kanilang kapitbahay para hanapin si Brando. Pero sabi, pinabalik daw nila kasi baka isang sagutin pa daw nila pag kasama sa baba. Dito na sila nagsimulang mabalisa. Mula raw kasi nung araw na yon, hindi na muling lumutang si Brando. 45 araw na ang nakalilipas, pero paulit-ulit pa rin silang binabangungot ng pagkawala ni Brando. Para pong nawalan ako ng gana, kahit pagkilo sa loob ng bahay namin, para po akong namatayan na hindi ko naman hindi ko makita. Ang ama ni Brando na si Jessie, gulong-gulo ang isipan. Wala sa kontrol yung isip ko eh. Parang isang araw, muntik na ako mabangga eh. Kasi isip ko, iba eh. Yung nakatingin ka doon sa tinatakbuhan mo, parang wala eh. Pati ang mga kapatid ni Brando, nagdadalamhati sa kanyang pagkawala. Naman ako pinapabayaan, lalo niya naman ako tinitinda tapos pinapaliguan. Ayon kay Bless, nagkasakit siya ng tigdas habang buntis siya kay Brando. At ito ang naging mitya ng pagkakaroon ng kapansanan ng bata. Sa kabila nito, hindi raw ito naging balakid para mamuhay ng normal si Brando. Dahil maging ang mga kapitbahay nila Bless, bilib sa bilis pumick up ng bata. Nung nakita niya kami gumagawa nito, yung namumulot-pulot siya ng beads, iipon niya, inuwi niya sa kanila. Tapos hindi namin alam na ginagawa niya. Nung pinakita niya sa amin, okay pala yung gawa niya, tinuruan na lalo namin para mas matuto siya sa paggawa ng rosario. Kaya yun, nung marunong na siya, araw-araw na siya gumagawa. Gayunpaman, hindi kayang punan ng imahinasyon lang ang pagkasabik ni Bless sa kanyang anak. Siguro ayaw ko na po siyang pakawalan. Ayaw ko na po siyang bitawan kung pwede lang paglalabas kasama ko na yata ngayon. Kinabukasan, isinama namin ang pamilya Ortesio sa kinaroroonan ni Brando. Tara na, be! Samantalang waring may sumpong si Brando ng mga oras na yon. Kaya si Teacher Rosa, panay ang kalma sa bata. Ngunit bago ang nakatakdang pagkikita ng buong pamilya, isang sulat ang ibinigay namin kay Bless. Kaya na po yung sulat niya natin. Kanina po ito. Sa kanya na po yun. Yun na po yung sulat niya. Gusto ko na po siyang mayakap.
talban ni kami. Saan po ba kayo talaga nakatira? Sa kasiglan ng talban po, tapos nakarating siya dito. Alam yun talaga yung mister ko lang talaga nagpalasakit sa kanya. Talaga naawa talaga sa akin. Talaga dinusuri din naman kahit konti po alam lang sa amin si Braso. Gabi po kami naghahanap ng kay Brando. Kaya talaga nag-try po talaga kami lumapit sa Rio niya para mahanap yung anak ko kasi naranasan ko rin po na wala ng anak. Hindi na pababayaan. ID, para pagnaligaw na lang siya. Pero pag nakalanlan, madaling siya makakita. Ayun yung Mr. Roy. Sir! Maraming salamat po. Kayo palang nagtsaga. Hindi, ano pa lang, mga isang linggo pa lang sa amin siya. Kaya lang napamahal sa amin. Gusto ko rin kasi nung isang beses, nagkaroon siya ng karamdaman sa sarili. Kaya sabi ko, gusto kong makita yung nanay niya. Masaya po. Tsaka po natutuwa po ako. Tsaka nagpapasalamat po ako sa inyo, sa GME, tsaka kay Ma'am Jessica. Kasi kung wala po yun, hindi ko matatagpuan. Sobrang masaya na, sobrang masaya ko, hindi ko maintindihan kung... Basta sobrang talaga saya ko eh. Hindi ko ma-expect sarili ko na nakita ko na yung anak ko. Sa napipintong pag-uwi ni Brando sa kanyang tunay na pamilya, mga yakap ng pasasalamat ang isinukli ng bata sa pamilyang kumupkup sa kanya. Uwi pa kayo na ngayon. Tingin ang bato. Masayang malungkot kasi nakita niya na yung totoo niyang pamilya. Kasi siyempre, magpapasko na. Mahirap mawala ng anak eh, naranasan ko na rin yun. Siyempre, sa part namin malungkot kami. Kasi napamahal na po sa amin si Brando. Kaya nga, pinakausap namin, iniligsan na namin na bahay namin yung address kahit kami na lang dumalaw kay Brando kahit paminsan-minsan. Hiling namin yung gabi na Problema sa amin yung pitching. nakasama niya yung mga pili niya. Time na yun eh, sabay. Magulang niya. Masaya na malungkot po kasi kahit masaya po kasi nakita niya na po inuna yung mga pula. Malungkot po kasi nasanay na po siya sa amin. Napamahal na po siya sa amin. Malungkot po. Kasi napamahal na rin po siya sa amin. Siya po yung nagbibigay saya sa amin. Siyempre po kahit pa paano, masaya pa rin ako. Kasi parang iniisip ko pa rin po yung kapakanan niya. Siyempre mas iba pa rin po yung kasama mo yung totoong pamilya. Kung hindi dahil sa kabutihan ng ibang tao, buhay ng isang paslit ang napariwara sana sa lansangan. Ilang batang lansangan pa kaya ang nawalay sa kanilang pamilya at patuloy na hinahanap ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang mahalaga, isa sa kanila ngayon na ibalik na sa kanyang tahanan, kapiling ang mga taong higit na mag-aaruga at kakalinga sa kanya. Lagi ko nga pong wini-wish sana pag birthday ko, lagi siya nandyan eh. Pero hindi ako po natutupad. Tay, sana po magkita na po tayo. Mahal na mahal ko po kayo. Gusto ko na po kayo makita, nami-miss ko na po kayo. Parang nangangapa sa dilim si Raquel sa paghahanap ng mga kasagutan tungkol sa kanyang tunay na pinagmulan. Wala kasing iniwang bakas ang kanyang ama na bumibilang na ng 22 taon mula nung huli niyang nakasama at nakilala. Sa tuwing hahampas ang mga alon sa dalampasigan, hindi maiwasang malungkot ni Raquel. 22 taon na kasi siyang hinahambalos ng isang katotohanan na simulat sa pool, wala siyang kinagis ng ama na kanyang masasandalan sa oras ng kagipitan.
salaysay ni Raquel, wala raw talagang pagtingin ang kanyang ina sa kanyang ama. Sa katunayan, pinagbantaan pa nga raw nito ang buhay ng kanilang padre de pamilya. Ang pagkakalam ko po kasi ayaw po talaga ng nanay ko dun sa tatay ko, napilitan lang po siya. Pinalis po niya, tinakot niya po na papapatay niya daw po sa mga tiyuhin ko. Umalis naman po. Lagi ko nga pong wini-wish sana pag birthday ko, lagi siya nandyan Pero hindi ako po natutupad. Halos buong buhay daw ni Raquel, wala siyang pinangarap kundi makilala ang nagbigay sa kanya ng kalahati ng kanyang katauhan. Sana pwede po agad ako nakapag-asawa. May nagbantay po sa akin. Hindi po sana ako nagrebelde. Sabi ko, punyo lang kasi ako Hindi naman ako sinasabi. Yun po sinasabi ko sa nanay ko. Maagang nag-asawa si Raquel sa edad na 19. At ngayong may mga anak na siya, nais raw niyang hanapin ang nawawalang piraso ng kanyang pagkatao. Kasi po, hindi ko po naranasan magkaroon ng lolo. Gusto ko po maranasan po ng mga anak ko na mahidap na silang lolo. Maayos naman daw siyang pinalaki ng kanyang ina, ngunit pakiramdam ni Raquel, sadyang may kulang. Simula paglaki ko, hindi ko po siya nakasama. Tapos, pag may gusto akong sabihin, hindi ko masabi kasi wala siya. Pag may problema ako, hindi ko masabi sa kanya kasi wala siya sa tabi ko. Nahingit po ako sa mga kapatid ko, sa mga pinsan ko. Kasi po sila may tatay sila, ako po wala. Saradong aklat ang tungkol sa ama ni Raquel. Ipinagdadamot daw kasi ng kanyang ina ang mga impormasyong kailangan niya para matuntun ito. Noong una, sabi, huwag mo nang hanapin yun. Wala kang mapapala doon. Mahirap lang yun, sabi niya ganun. Kawawa ka lang doon, sabi ganun sa akin. Tapos, yun po. Tapos nung nagtanong ako sa kanya kung nasan talaga, pinilit ko rin po siya. Sinagot niya po yung mga tanong ko kung saan talaga nakatira. Sinubukan naming interviewin ang ina ni Raquel na si Leonida, pero tumanggi itong humarap sa aming kamera. Tay, sana po magkita na po tayo. Mahal na mahal ko po kayo. Gusto ko na po kayo makita, namimiss ko na po kayo. Ayon kay Raquel, Froilan Reyno ang buong pangalan ng kanyang ama. Naglalaro raw sa pagitan ng 50 at 60 anyos ang edad nito ngayon. Nakatira raw ito sa Zambales. Agad kaming nagsaliksik sa records ng Comelec. Lumalabas na may isang Froilan Reyno ang kasalukuyang naninirahan sa barangay Karanyogan, San Miguel, Isabela. Ngunit nung amin itong tawagan, hello po, magandang araw po. Sino po sila? Dito po kami sa reunions ng QTV11 sa Manila. Apo? Magtatanong lang po kung ito po ba si Froilan Reyno? Ako nga po. Magtatanong lang po, kung may kilala po ba kayong Leonida? Leonida po? Opo. Ay, wala po akong kilalang Leonida. Ano po, Raquel? Raquel Reyno? Ay, wala rin po. Wala rin po. Pero po kayo po si Froilan Reyno. Sino po ba Reyno? yung hinahanap nyo? Froilan Reyno po. Ako po yun. Mo kilala yung mga sinasabi niyong mga tao. ang Froilan na aming nahanap, kapangalan lang pala ng ama ni Raquel. Ngunit hindi kami nasiraan ng loob. Nagbunga na rin kasi ang pangungulit ni Raquel sa kanyang ina. Inamin nito na maaaring sa barangay Faranyal, San Felipe, Zambales pa rin nakatira ang ama ni Raquel. Agad na naming binagtas ang daan pa Zambales. Matapos ang 3 oras na biyahe, narating na namin ang bayan ng ama ni Raquel. Kaharap na nga kaya namin ang amang hinahanap-hanap ni Raquel ng 22 taon. Up next, ang nilalaman ng sulat na yon, ang sabi niya, huwag mo na kaming sundan sa Novaliches. At kung sakaling sundan ako, baka uuwi ako sa Zambales na wala na akong ulo.
3 oras na biyahe papuntang Zambales ang binuno ng aming grupo sa paghagilap sa ama ni Raquel na si Mang Froilan. At katulad ni Raquel, sabik din ang ama na mayakap at mahagkan ang kanyang anak. Taliwas sa alam na kwento ni Raquel, hindi raw inabandona ni Mang Froilan ang kanyang mag-ina. Sa halip, si Aling Leonida mismo ang umalis sa kanilang bahay sa Zambales. Tangay ang nooy 3 buwang gulang pa lang nilang anak na si Raquel. May taong lumapit sa akin na magpapitas ng bunga ng buko. Di siyempre, sa kagustuhan kong makapaghanap buhay, pumayag po akong pumunta sa bukid, mamitas ng bunga ng nyog. Ngayon, nung nakapitas na kami ng bunga ng nyog, pauwi na ako, dala-dala ko na yung nabahagi kong nyog. Pagdating ko sa tinitirahan namin sa Manglikmot, wala silang mag-ina. Imbes raw na ang kanyang mag-ina ang datnan sa kanilang tahanan, isang liham ang gumulantang sa kanya. Ang nilalaman ng sulat na yon, ang sabi niya, huwag mo na kaming sundan sa Novaliches. At kung sakaling sundan ako, baka uuwi ako sa Zambales na wala na akong ulo. Naisip ko ngayon na talagang magagawa niya yon. Natakot ako. Sa takot na tutuhanin ng banta ng dating kinakasamang si Leonida, nagparaya na lamang daw si Mang Froilan. Kahirapan ang itinuturo niyang salarin sa paglayas ng kanyang asawa. Siguro sa kahirapan hindi niya siguro matiis. Kaya naisip niya na umalis nang walang paalam. Ang nasa isip ko naman, umalis siyang bukas ang pintuan ng bahay ko. Bukas din na babalik siya. Ngunit tila hindi na dumating ang araw na hinihintay ni Mang Froilan. Dito na siya nagpasyang muling bumuo ng bagong pamilya. At tanggap na tanggap raw nila si Raquel kung sakaling mag-cruise ang kanilang mga landas. Kung maaari po, ma'am, kung gusto niyang pumunta po, tanggap ko rin po siya. Bakit? Siyempre sa tagal po na hindi niya nakikita ng anak niya, ma'am, gusto ko rin ang portsing makita rin, ma'am. Yun ang gusto ko rin po makita. Kasi gusto ko pong magkaroon ng ate. Sa bawat segundo ng buhay ni Mang Froilan, isang bagay lang daw ang kanyang ipinagdarasal. Gustong-gusto ko na makita ang anak ko sa personal. Mula nung maliit siya, hindi ko na siya nakapiling. Yun ang totoo po. Alam ng Diyos na malaki ang kagustuhan ko na makapiling ko ang anak ko kahit sa sandaling oras lang. Kinabukasan, sinundo namin ang mag-anak ni Raquel. Mula Novaliches sa Quezon City, dadalhin namin sila sa Zambales. Walang kamuang-muang si Raquel na ngayon ang itinakda naming pagtatagpo nilang mag-ama. Habang ang mag-anak naman ni Mang Froilan, walang ideya na dadalhin namin sa kanyang harapan ang kanyang anak. Kilala niyo po si Froilan? Ikaw ba yung anak ko? Matagal ko nang gustong makita ka anak ko. Kaya lang ang mama mo ang iniisip ko lagi. Dahil pinagbantaan ako noon na kung sakaling sundan kita sa Novaliches, mawawala daw ang ulo ko pabalik dito sa Zambales. Alam ko po yun. Mga anak mo yon? Opo. 2? Mayroon na pala akong apo sa iyo. Mabuti at naisipan mong pumunta sa GMA. Lukso ng dugo talaga. Alam mo anak ko, matagal na kitang gustong makapiling o kaya'y makita ng personal. Anak? Ganda pala ng anak ko. Ipinakilala na rin ni Mang Froilan ang kanyang pangalawang pamilya. Ito yung kapatid mo. Slow na may halika. Magkakilala na kayo. Kapatid mo sa Mayan. Ito naman yung pangalawang asawa ko. Ito naman ang lula mo. Raquel, ba't na yung parang anak ko? Matagal na kita. Ngayon ka lang nakaisip na hanapin mo ang papa mo.
Kasi po, pinapagalita po ako ng nanay ko pag nagtatanong ako eh. Pasaya na rin ako anak ko. Kahit pumantay na ang 2 pa ako. Nakita na kita sa personal. Masaya po, parang lahat ng problema ko natanggal. Masaya po kasi po nakita ko na po yung tatay ko, tsaka po yung kapatid ko, yung lola ko, yung stepmother ko. Regalo ng Diyos sa atin ang ating mga pamilya. Masasabing pinili niya ang mga ito para sa bawat isa sa atin. Kaya't alagaan natin dahil walang katumbas ang pagmamahal mula sa tunay na kadugo. Narito po ang kaso ng mga nawawala na idinulog sa aming programa. Si Lorenzo Belen, 30 years old, 5'3 ang taas, medyo mataba at maputi. Huling nakita May 18, 2009 sa Lipa, Batangas City. Si Alfonso Reyes, 71 years old, 5'3 ang taas. Huling nakita November 29, 2008. Si Restituto Pelenya, 57 years old, medyo matangkad, balingkinitan at kayumanggi. Huling nakita sa Malabon City. Si Domeng Garcia, 66 years old, 5'8 ang taas, kulot at may Alzheimer's disease. Si Felix Escobella, 62 years old, 5'5 ang taas, huling nakita sa Makati City. Si Juan Tayubana, 80 years old, huling nakita June 2006 sa Barrio La Paz, Makati. Si Rosenda Salisi, 55 years old, may nunal sa ibabang bahagi ng baba at may demensya, huling nakita sa Pier 8, Manila. Si Mary Jane Leona, 30 years old, huling nakita October 2000 sa Rodriguez, Rizal. Si Herman Tuptop, 74 years old, medyo payat at kayumanggi, huling nakita sa Pasig City. Para sa anumang impormasyon tungkol sa kanila o sa kanilang mga pamilya, makipag-ugnayan po sa aming tanggapan 982-7777, local 3011 o mag-email sa reunions@gmanetwork.com. Sa pagtatapos po ng episode na ito, umabot na sa 445 ang bilang ng mga nawawala na nahanap na po namin at naibalik sa kanilang mga pamilya. Tiyak hong patuloy ang pag-akyat ng bilang na yan, basta't patuloy din tayong magtutulungan. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Kami pa rin ang inyong mga kaagapay sa puspusang paghahanap. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo. Dito lang sa programang naniniwalang hindi dapat mawala ng pag-asa ang mga taong nawawalan ng miyembro ng pamilya. Because the search for missing loved ones ends with reunions.